Nagsisimula ang pelikula sa 4 na lider ng gang na naglalaro ng larong tinatawag na Mahjong. Kabilang sa kanila ang isang secret police officer mula sa Hong Kong na nagngangalang Dragon Chan. Kailangang manalo ni Chan sa larong ito dahil nagkaproblema ang 3 sa kanyang mga kasamahang opisyal. Sa huli, siya ay nagtagumpay na manalo at ang kanyang 3 kaibigan ay pinalaya. Ngunit gusto ng ibang mga lider ng gang na manatili siya at hinamon ng isa sa kanila si Chan sa isang one-on-one na laban. Walang choice si Chan kundi tanggapin ito at nagsimula silang maglaban. Kahit na nahihirapan si Chan sa laban, sa huli ay nagawa niyang manalo. Nang makita ng ibang mga lider ng gang na natalo ang kanilang kaibigan, lahat sila ay nagtulungan para salakayin siya. Gayunpaman, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa labas ng bintana. Nang makarating siya sa labas, nakipagpulong siya sa amo niyang pulis na si Captain Chong at humingi ng tulong para dalhin sa ospital ang mga nasugatan niyang kaibigan matapos silang bugbugin ng mga gangster. Palihim na nagkita sina Chan at Captain Chon para pag-usapan ang kanilang misyon na hulihin ang mga gangster. Minsan, isinama ni Chan ang kanyang koponan upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ina. Kahit nagpapanggap siyang gangster, mahal na mahal niya ang kanyang ina. Minsan ay nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng kanyang ina dahil sa pagiging isang gangster na maaaring maging mapanganib para sa kanyang mga minamahal, kaya't inisip niyang huminto sa kanyang pagiging undercover na trabaho at mamuhay ng regular. Ngunit hindi ito ganon kadali gaya ng iniisip niya. Nagpapasalamat siya na lagi siyang naiintindihan at kino-comfort ng nanay niya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang kagubatan kung saan sinusubukan ng isang lalaking nagngangalang Sonny at ng kanyang katulong na makipag-deal sa isang gangster. Ngunit, hindi naging maganda ang kinalabasan, kaya pinabagsak ni Sonny ang mga gangster at kinuha ang isang mahalagang dokumento. Dahil dito, isang leader ng gang na nagngangalang Hang ang nakipag-ugnayan kay Chan at humingi ng tulong sa kanya para harapin si Sonny. Kailangan ni Hang ang tulong ni Chan dahil dati silang magkakilala ni Sonny. Pagkatapos makipagkita kay Hang, pinuntahan ni Chan si Captain Chong sa kanilang lihim na tagpuan. Sa pagkakataong ito, pinag-usapan nila ni Captain Chong ang tungkol sa pagpatay na ginawa ni Sonny sa kagubatan. Pagkatapos ay hiniling ni Chong kay Chan na pangasiwaan ang kaso ng pagpatay at bilang kapalit, ipinangako niya sa kanya na aalisin siya sa pagiging undercover na status at hahayaan siyang tumigil sa pagpapanggap bilang isang gangster pagkatapos makumpleto ang huling misyon na ito. Dahil natanggap ni Chan ang parehong kahilingan mula kay Hang at Captain Chon na harapin si Sonny, pumayag siyang gawin ang misyon. Humingi ng tulong si Chan sa isang mahigpit na pulis na nagngangalang Fang Jing para mahuli si Sonny. At gumawa sila ng plano. Si Chan ay makikipagkita kay Sonny sa isang restaurant habang si Fang Jing ay nanunood mula sa labas. Maya-maya ay dumating si Sonny at ang kanyang mga kasama sa restaurant. Mukhang masaya si Sonny na makita si Chan at ipinakilala siya bilang kanyang partner. Habang nag-uusap sila, naisip bigla ni Sonny na baka ipinadala ni Hang si Chan para pigilan siya. Biglang binaril ng isang misteryosong tao ang isa sa mga tauhan ni Sonny mula sa malayo. Sa tingin ni Sonny ay tama ang kanyang palagay na sina Chan at Hang ay nagpaplano para arestuhin siya ng mga pulis. Kaya sinabi ni Sonny sa kanyang mga tauhan na salakayin si Chan. Kahit na sinubukan ng mga tauhan ni Sonny na pabagsakin si Chan, nagawa niyang makatakas. Ngunit, naghihintay din sa labas ang iba sa mga tauhan ni Sonny, kaya na-corner nila si Chan. Nang maging mukhang mahirap para kay Chan ang sitwasyon, dumating si Fang Jing at ang kanyang backup para tumulong. Inaresto nila si Sonny at lahat ng tauhan niya at dinala sila sa istasyon ng pulisya. Sa istasyon ng pulisya, dumaan si Sonny sa isang investigasyon sa isang hiwalay na silid at tinanong siya ni Fang Jing tungkol sa pagpatay sa kagubatan. Ngunit iniiwasan ni Sonny ang mga tanong at sa huli, pinalaya nila siya dahil walang sapat na ebidensya upang mapanatili siya sa bilangguan. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Chan at Fang Jing dahil sa tingin ni Chan, ang pamamaril na nangyari kagabi ay kagagawan ng mga pulis. Pagkatapos ng kanilang pag-aaway, inanyayahan ni Hang sina Chan at Sonny sa kanyang lugar upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ni Hang na ang misteryosong lalaking pumatay sa isa sa mga tauhan ni Sonny ay hindi niya kagagawan o si Chan. Pagkatapos ng ilang pananaliksik, nalaman nilang ang pangalan ng lalaki ay Blade. Pagkatapos ay sinabi ni Hang kay Chan kung saan hahanapin si Blade at hiniling sa kanya na lutasin ang problema. Gayunpaman, nang umalis sina Chan at Sonny, napag-alaman na si Hang ay lihim na nakipagsabuatan kay Blade upang hayaan sina Chan at Sonny na mag-away. Matapos malaman ni Chan kung nasaan si Blade, sinabihan niya si Fang Jing na huwag masyadong magmadali dahil pakiramdam niya na isa itong bitag.
Ngunit hindi nakinig si Fang Jing dahil sabik siyang arestuhin si Sunny at lahat ng sangkot sa krimen. Samantala, inaasahan ni Blade ang pag-atake at nagtago sa ibang lugar. Nang pumasok si Fang Jing at ang mga pulis sa gusali kung saan nagtatago si Blade, naghanda siya para bumaril. Alam ni Chan na isa itong bitag sa lahat ng panahon, kaya pumunta siya roon para balaan si Fang Jing at ang mga pulis. Nakaligtas sila, at nang malapit nang makatakas si Blade, hinabol siya ni Fang Jing sa isang bodega, at nagkaroon sila ng matinding laban. Nahuli ni Blade si Chan at ginamit siya bilang kalasag nang pumasok si Fang Jing na may dalang baril, ngunit si Fang Jing na isang bihasang sniper, ay nagawa niyang barilin si Blade nang hindi nasasaktan si Chan na ginagamit bilang isang kalasag. Noong gabing iyon, nabalisa si Fang Jing pagkatapos ng pagbaril niya kay Blade. Iyon ang unang pagkakataon na kinailangan niyang pumatay ng tao. Lumapit si Chan sa kanya at sinubukan siyang aliwin. Sinabi niya sa kanya na tama lang ang ginawa niya sa pagbaril kay Blade dahil kung mananatiling buhay si Blade, mas maraming inosenteng tao ang maaaring masaktan niya. Pinayuhan siya ni Chan na patuloy na ipaglaban ng hustisya at isipin na ang pagiging pulis ay bahagi ng matututunan niya bilang isang pulis. Kinabukasan, kinumbinsi ni Chan si Sunny na magtulungan para pabagsakin si Hung dahil malinaw na sinadya ni Hung upang mag-away sila. Ipinakita ni Sunny kay Chan ang ilang mahahalagang dokumento na kinuha niya kay Hung at plano niyang humingi ng malaking ransom kay Hung kapalit ng mga dokumento. At hiniling ni Sunny kay Chan na kunin ang mga dokumento kinabukasan. Nang pumunta si Chan sa bahay ni Sunny kinabukasan, hindi niya ito mahanap. At nadiskubre niya ang isang video recording na nagpapakita ng kanyang mga sugatang kaibigan na umamin sa ospital. Sa video, inamin ng mga miyembro ng koponan ni Chan na narinig nila ang pag-uusap ni Chan at Captain Chung. Ang pag-uusap na ito ay nagsiwalat na si Chan ay isang pulis ng Hong Kong. Sa kabila ng kanyang pagiging undercover, nakuha ni Chan ang mga mahalagang dokumento ni Hung at ibinigay ang mga ito sa pulisya. Nang malantad ang kanyang tunay na pagkatao, sinabihan ni Fang Jing si Chan na umatras sa kaso at pinayuhan siyang lumayo at magtago. Samantala, si Kapitan Chung at ang kanyang koponan ay pumunta sa lugar ni Hung at inaresto siya pagkatapos mangalap ng mahalagang ebidensya mula kay Chan. Dahil sa kanyang pagiging undercover na nalaman ni Sunny, napagtanto ni Chan na ang kanyang ina ay nasa panganib na ngayon. Nagmadali siyang umuwi sa abot ng kanyang makakaya para iligtas siya. Sa kabilang banda, galit na galit si Sunny dahil natuklasan niyang niloloko siya ni Chan sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang gangster habang siya ay nakikipagtulungan sa mga pulis. Nasa bahay na ni Chan si Sunny, kung saan sinasaktan niya ang ina ni Chan. Pagdating ni Chan, nakita niya ang kanyang ina na mahina at walang magawa. Mabilis niya itong dinala sa ospital upang makakuha ng tulong medikal at mailigtas ang kanyang buhay. Matapos matiyak na ligtas na ang kanyang ina, nagpasya si Chan na gumanti kay Sunny. Nahanap niya si Sunny sa isang parking area at sinubukang harapin siya, ngunit nakatakas si Sunny sa pamamagitan ng pagsakay sa isang kotse at nagsimula ang isang habulan. Si Fang Jing, na nakakaalam ng pangyayaring ito, ay sumunod kay Sunny at sinubukang pumunta sa kanyang sasakyan. Nagawa niyang makapasok sa loob, ngunit mahirap para sa kanya dahil naglalaban sila habang umaandar ang sasakyan. Si Sunny ay mas malakas kaysa kay Fang Jing at kalaunan ay itinulak niya ito palabas ng kotse. Nagpatuloy ang habulan sa pagitan ni Chan at Sunny hanggang sa makarating sila sa isang tulay na hindi pa tapos na ayusin. Nawalan ng kontrol si Sunny sa sasakyan at nahulog ito mula sa taas. Nakapagtataka, nakaligtas siya sa aksidente. Nang lumabas si Chan sa kotse para tingnan ang nangyari, inatake siya ni Sunny mula sa likuran at nagkaroon sila ng matinding laban. Pagkatapos ng mahaba at mahigpit na laban, nagawa ni Chan na talunin si Sunny nang dumating si Fang Jing at ang mga pulis para arestuhin siya. Nagtapos ang pelikula sa pagtanggal ni Chan sa lahat ng kanyang mga tato at pagkuha ng kanyang lisensya bilang pulis. Ngayon ay maaari na siyang bumalik sa pagiging pulis nang hindi nagtatago at mamuhay ng matiwasay kasama ang kanyang ina. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.